Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 15 biktima ang naitalang 29 sa 29 na insidente ng pagdukot ay mga Chinese national na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi yan ng pambansang pulisya sa pagdinig sa Senado kaugnay ng mga kidnapping at krimeng kinasasangkutan daw ng mga dayuhan. Sabi pa ni Senador Bato de la Rosa, tila ginagamit niya ng mga Chinese bilang private army ang mga protective agent o mga sibilyang sinanay ng PNP. Nakatutok si Victoria Tulad. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ng PNP na mula Enero ngayong taon, nakapagtala sila ng 29 na kidnapping incidents sa bansa. 15 sa mga biktima, mga Chinese national na nagtatrabaho sa mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. POGO-related, sir, nangyayari po yan na, kasi nangyayari ngayon, sir, parang may shortage po, sir, ng tao. Halimbawa, yung ako, sir, may POGO company ako, ang offer ko is, halimbawa, sir, 20,000 monthly. Yung kabila, sir, mag-offer naman yun ng mas malaki. So yung tendency ng empleyado, sir, lilipat doon. Once na natulugan po, sir, na lilipat, i-hold na po nila, sir, and then they will demand ng palit ng mga ginastos nila sa family niya sa China. Pero sabi ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry na nakatanggap sila ng mga report ng 56 na kidnapping incidents. But these cases were not officially reported because once they go to the authorities and it's reported to the Chinese embassy, immediately they will be deported. Tungkol sa pagnanakaw sa isang Malaysian national sa Skyway noong August 21, natukoy na sangkot dito ang isang Pinoy Protective Security Agent o mga sibilyan na sinanay ng PNP para magbigay ng seguridad sa isang individual. Mga protective security rin umano ang 12 Pinoy na sangkot sa barilan sa Parañaque noong July 22. Lahat sila pinaghahanap pa, pati ang mga kasabwat umanong Chinese national. How do you regulate these protective agents? Apparently, they are being used by their Chinese bosses, anong klaseng boss nila ito, as their private army. There are only 35 duly authorized protection agents securing 20 protectees. So most likely ito, hindi ito legitimate na protective agents. May nakuha namang impormasyon si Senator J.V. Ejercito na may ilang dayuhan ang gumagamit ng pangalan ng mga yumaong Pilipino para makatira sa bansa. Per person, 200,000 to 2 million. Ang allegedly, ang going rate para lang magstay sa ating bansa. Para maiwasan ang mga krimen na kinasasangkutan ng foreign nationals, suwestyon ng PNP magkaroon ng oplansita sa kanila. May checkpoint sample halimbawa sa Kamuning. Oplansita, panakitang Chinese ID. We can't discriminate, but when it comes to the safety of our countrymen, that's the priority. So dapat merong cost. Siguro yung rehistro ng sasakyan nila, bakit walang plate number o kaya ang itim ng tint o kaya nagka-cut ng traffic. Wala silang respeto sa ating batas, wala silang respeto sa ating kapulisan, wala silang respeto sa ating gobyerno. So ano pa? What do they deserve for doing that to us? They deserve the full force to the full extent of the law. We cannot deny that the Philippine Offshore Gaming Operators, also known as the POGO industry, has helped local businesses and boosted our tourism industry. We are not condemning the industry. What we are condemning is the seeming lawlessness. Rekomendasyon naman ni Senador Amy Marcos magkaroon ng database ng foreign nationals upang madaling matukoy ang pagkakakilanlan ng isang tao. This is the time to truly exercise that option and be innovative and creative since we do not appear to have as yet a central database. All of this information must be shared with the PNP once and for all. Victoria Tulad, nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng ulat ng dumaraming kaso ng pagdukot, kaugnay ng POGO, pinaigting daw ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pakipagtulungan sa gobyerno at law enforcement agencies.
Sa pulo ng PAGCOR, DILG, DOJ, PNP at NBI, nangako sila na tutulong sa pagsiguro ng kaligtasan ng mga Pilipino at foreign nationals na nagtatrabaho sa bansa. Tugon daw ito sa utos si Pangulong Bongbong Marcos na tugunan ang POGO-related kidnapping cases at iba pang illegal na aktibidad. Tila natatanaw na raw ang katapusan ng COVID-19 pandemic ayon sa World Health Organization. Yan daw ay matapos maitala noong 1 linggo ang pinakamababang bilang ng mga nasawi dahil sa sakit mula noong Marso. Gayunman, nagpapaalala pa rin ang WHO na hindi pa rin dapat magpakakampante. Nakatutok si Ian Cruz. Kung ang World Health Organization ang tatanungin, natatanaw na raw ang pagtatapos ng COVID-19 pandemic. We're not there yet, but the end is in sight. We can see the finish line. Sabi yan ni WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus matapos na itala ang pinakamababang bilang ng mga nasawi sa COVID noong 1 linggo. Last week, the number of weekly reported deaths from COVID-19 was the lowest since March 2020. We have never been in a better position to end the pandemic. Pero nakikita man ang finish line, hindi pa raw panahon para tumigil sa laban at maging kampante sa COVID. Now is the worst time to stop running. Now is the time to run harder and make sure we cross the line and reap the rewards of all our hard work. Sa datos na sinilip ng GMA News Research mula sa Our World in Data, makikita ang 5 linggo ng pababa ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID sa buong mundo. 5 linggo na ring pababa ang mga bagong kaso ng COVID sa Pilipinas. Sabi ng infectious disease expert na si Dr. Ron Ginsolante, nakikita man ang pagtatapos ng pandemya, mahaba pa raw ang laban. Huwag tayong magmamadali, but we have to fast track ano yung mga dapat kailangan natin gawin na nakakatulong sa pag-control ng pandemic. So one is the health protocol, the wearing of the face mask. Number 2, continue to advocate the importance of mass vaccination, especially encouraging people to get the first booster. Naniniwala naman si Okta Research Fellow Professor Ranjit Rai na mababa man ang mga kaso ng COVID sa buong mundo, pati na sa bansa, posibleng may mga hindi rin nagre-report ng kanilang pagkakasakit. Maraming hindi na nagpapatest, marami pag nagkasakit na, nag-antigen test sila at sila nagpapagaling, hindi na nire-report na nagkaroon sila ng COVID. So kaya may underestimation. Sabi naman ng palasyo, we are continuing with our economic recovery program, and pursuant to that, our very recent relaxed mask mandates are also pursuant to that one. So if the World Health Organization is optimistic, then so are we in our outlook to recovering from this pandemic. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Tuloy o tigil? Yan ang mainit na usapin tungkol sa barangay at sangguniang kabataang elections na nakatakdang gawin sa Disyembre. Mismong si Senadora Amy Marcos na nagsabi noon na hindi na ito dapat mapospone, naghain ngayon ng panukala para iusog ulit ang eleksyon sa susunod na taon. Paano na ang paghahanda ng COMELEC? Narito ang pagtutok ni Rafi Tima. In the immortal words of the late great Senator Miriam Defensor Santiago, let me confess, just as she did, I lied. I lied. Ito ang pag-amin ni Senador Amy Marcos sa pagbabago ng kanyang isip tungkol sa paulit-ulit na pagpapaliban sa barangay at SK elections. Noong 2019, mariing sinabi ng senadora na hindi na dapat maulit pa ang ilang beses ng postponement ng barangay elections. Pero kahapon, ipinaliwanag niya sa plenaryo ng Senado ang kanyang panukalang ipagpaliban hanggang 2023 ang eleksyon. This proposed election postponement is a means to buy us time for a series of measures that the Committee on Electoral Reform and People's Participation is proposing to Congress. This is merely a preliminary measure to give us time to study and debate the deeper issues confronting the barangay and SK systems under our present law. Ayon sa batas, kada 3 taon dapat ang barangay at SK elections. Pero kung titingnan, 6 na beses nang napospon ang barangay elections simula 1988 hanggang noong 2020.
7 beses nang naantala ang SK elections simula noong 2005 hanggang 2020. Ang napornadang barangay SK elections noong 2020, iniusog dapat ngayong December 2022. Ito ang gustong muling iusog sa December 2023 sa panukalan ni Senadora Marcos at ng kahalintulad na panukalang inaprubahan sa Kamara. Pero si Albay Representative Edson Lagman, kinwestiyon ang dahilan sa likod ng panukalang postponement. Base sa panukala sa mababang kapulungan ng Kongreso, gagawin daw ito para makatipid ang pamahalaan ng 7 bilyong piso at magamit ito sa pandemic response at iba pang gastusin, bagay na hindi raw naaayon sa konstitusyon. Ang Commission on Elections, kapalit sa iba pang mga constitutional bodies, meron tinatawag ng fiscal autonomy. Ang gusto sabihin, ang kanilang appropriation for the past year, hindi pwedeng bawasan for the current year. At kung ano ang narinig sa kanila, ay hindi pwedeng bawiin ng executive. Ang COMELEC tuloy umanong paghahanda, kabilang na ang nakatakdang filing ng Certificate of Candidacy sa October 6 hanggang 13. Yung usapan, may batas, hindi yung napirmahan o naipasa, dapat may batas. Tuloy-tuloy po ang lahat. So doon po sa mga nagsasabi, paano kami magpapail ba kami? Pag dumating ang October 5, walang batas, file kayo ng October 6. Aminado ang COMELEC, bawas na ang 8 billion pesos na budget para sa December 2022 barangay at SK elections dahil kasado at tuloy-tuloy na ang kanilang paghahanda. Kaya hiling nila, sana bago matapos ang buwan, maliwanag na kung may sasabatas nga ang panukalang postponement para hindi na madagdagan pa ang kanilang mga gastos. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Ipinatigil ng pulisya ang operasyon ng isang kumpanyang kinokontrata para maningil ng pautang sa Pasig. Ang mga ahente nito nang haharas at nang babastos pa umano ng mga hindi nakakabayad. Bagay na itinanggi ng mga opisyal ng kumpanya. Tinutukan niya ni Emil Sumangi. Yung DFU ha? Sa bisa ng warrant to search, seize, and examine computer data, ni-raid ng PNP Anti-Cybercrime Group ang tanggapan ng isang collection agency sa Ortigas Center sa Pasig. Agad na pinatigil ang operasyon ng opisina na may hindi bababa sa 70 empleyado o collection agent. Isa raw itong Debt Recovery Services Agency na kinokontrata halimbawa ng isang lending company para maningil ng mga pautang. Pero ayon sa pulisya, inirereklamo ang kumpanyang ito dahil sa umano'y panghaharas at pambabastos ng mga collection agent nito sa mga hindi raw nakababayad ng utang. May mga pananakot nila, unpaid for payment, wala pa din kayo. Ipapahanap ko yung buong pamilya mo, papadalan ko ng kung ano-ano. May mga ganong statement na nakita po dito eh. So yun ang tinitignan natin na wag, kumbaga, wala namang problema kung maningil ka pero wag mo siyang takutin. Itinanggi naman ito ng mga opisyal ng kumpanya. Polite naman po kami, sir. Kung ayaw naman ni client pagbayad, explain na lang natin kung ano may possible consequence. Protocol dito sa company is bawal po mangharas. Kayman, aminado silang posibleng may mga ahente silang nakapambastos. Minsan din kasi po, sir, may mga client din na hindi rin po maganda kausap. Pero hindi po namin alam yun, sir, ha? Duly registered naman sila to conduct business. Noong nakaraang taon, ilang lending apps na ang ipinasara ng National Privacy Commission ng NPC dahil umano sa harassment at pagbibigay ng personal data. Sasailalim sa forensic examination ng mga desktop computer ng mga ahente. Sakaling mapatunayan na may history ng harassment sa kanilang mga transaksyon, di lang ang opisina, kundi pati ang mga ahente. Sasampahan ng reklamong misuse of device na nasasaklaw ng Cybercrime Prevention Act. Inihikayat po natin ang publiko na dumulog po sa SEC at ihain ang kanilang reklamo tungkol po dito sa mapanirampuri ng mga pamamaraan, ng mga pangongolekta ng mga utang. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Climate change, rule of law at food security ang mga tututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly sa Amerika sa susunod na linggo. Mahalaga rin daw na layunin ng Pangulo sa pagbisita sa Amerika ang pagsulong ng ekonomiya ng bansa. Narito ang aking pagtutok. Sa araw ng linggo, tutulak patungo sa New York sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang delegasyon para sa kanyang pagdalaw sa 77th United Nations General Assembly o UNGA sa September 20. Nakatakdang magtalumpati doon ang Pangulo daang alas 3 ng hapon, oras sa New York. It marks his first engagement with the United Nations.
which the Philippines recognizes as the world's most important multilateral organization. In the UN's program of activities, the high-level general debate is the most important event politically, because this is where world leaders articulate policy statements on world affairs and international relations. The President's statement will also articulate his administration's priorities, which includes climate change, the rule of law, and food security. Ang UN General Assembly ang pangunahing policy-making body ng United Nations kung saan tinatalakay ang mga rekomendasyon para sa international peace and development. Ang talumpati ni Pangulong Marcos magaganap 56 na taon matapos unang magtalumpati doon ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong September 1966. Pero bukod sa pagharap sa UNGA, mahalagang layunin din ang pagbisitang ito na maisulong ang ekonomiya ng bansa. It will be more than his debut on the world stage. He gave unequivocal instructions that his meetings, whether with fellow world leaders or with U.S. corporations, should focus on finding the necessary partnerships or synergies that will benefit the Philippine economy and the Filipino people. Dadalo ang Pangulo sa Philippine Economic Briefing kung saan ilalatag niya ang kanyang mga prioridad at programa para sa ekonomiya. Makakapulong din ang Pangulo ang ilang negosyante para makaengganyo ng mga mamumuhunan sa bansa. His speech will be relating to how the Philippines will be recovering from this pandemic and where he intends to take this and how he will do so in cooperation with other states. May 152 world leaders ang dadalo sa UNGA at ilan sa mga ito makakausap din ng Pangulo sa mga bilateral meetings na posibleng kabilang si US President Joe Biden. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-aaralan ng opisina ni Vice President Sara Duterte kung pwede silang magsampa ng kasong kriminal laban sa mga nagkakalat na ginagamit umano ng bise ang presidential chopper pauwi ng Davao. Ang sabi ng kanyang tagapagsalita, marami ang naloloko sa mga post na ito at kung hayaan lang daw ito ay maniniwala lang ang mga tao. Lumabas ang issue matapos mag-post ang bise ng birthday message para kay Pangulong Marcos, kung saan nagpasalamat siya sa Pangulo at sa 250th Presidential Airlift Wing para sa pagtitiyak na nasaan man siya sa bansa sa araw, makakauwi siya ng gabi para sa pagtulog ng kanyang mga anak. Sa isang bagong Facebook post ngayong araw, sinabi ng bise na kung sino man ang gumawa ng kasinungalingan mula sa kanyang appreciation post, ay dapat daw pag-isipang maigi kung bakit ito nagsinungaling. Sinabi rin ng Air Force na maaaring gamitin ng bise ang presidential aircraft, lalo kung ginagawa niya ang kanyang mandato. Inirekomenda ng Private Sector Advisory Council ang 70-30 hybrid work model para makatulong umano sa ekonomiya. Pero kung ang negosyanteng si Joey Concepcion ang tatanungin, naniniwala siyang mas mainam kung magbabalik opisina na lahat. Ano naman kayang masasabi ng mga kapuso nating team opisina at team work from home? Pakinggan natin ang kanilang boses sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa patuloy na pagbubukas ng ekonomiya ng bansa, nagbabalik ang minsan ng naging usapin. Dapat na bang bumalik sa opisina ang lahat ng empleyado o ipagpatuloy ang work from home arrangement na naging laganap nitong panahon ng pandemya? Ayon sa negosyanteng si Joey Concepcion, inirekomenda ng Jobs Group ng Private Sector Advisory Council kay Pangulong Marcos ang 70-30 arrangement. 70% nasa opisina, 30% work from home. Ito raw ay para sa information technology at business process outsourcing sector. Pero kung siya raw ang tatanungin, makatutulong daw sa ekonomiya kung lahat babalik na sa opisina. My own view is that ideally, I'd like everybody to work already in the office. Why? Because I think not only that it will help the economy because more mobility. Para naman sa grupong Okta Research, bagamat may mga industriyang nangangailangan na papasukin na ang kanilang mga empleyado, ang work from home setup daw ay isang emerging trend na hindi dapat baliwalain. I support work from home. I think it's the trend. The reality is, what COVID was a
negative impact on our mental well-being, no, it did have some positive impact in terms of improving family relations. And if many of our workers feel that that's something that's important for everyday life, motivation and productivity, and I think the business sector should listen and calibrate. Kaya naman ang tanong ngayon, team bahay o team opisina? Ilan sa aming natanong pabor sa work from home. Bukod sa iwas sa gastos ng magbibiyahe ka, may mga budget ka pang araw-araw, makakapag spend time ka pa sa pamilya mo. Lahat naman po kami nakakapagtrabaho kahit nasa bahay lang po. Efficient and productive po kami basta may internet connection. Ang messenger na si Daniel Francisco, laging nasa field pero wish daw niya yung ibang empleyado work from home na lang. Para sa akin mas magandang parehas Kasi hindi nagka-crowded yung tao sa labas. Mas maluwag yung natin, yung kalsada. Meron ding mas gustong pumapasok sa opisina. Mahalaga po sa amin sa mga call center agents na may nakakausap. At least yung stress namin, nare-release ka na. Mas gusto ko po balik opisina na po. Bakit? Kasi mas iba po kasi yung advantage kapag talagang nasa labas ka kaysa nasa loob ka lang ng bahay. Iba kasi yung atmosphere, no? Minsan kasi pag nasa loob ka ng bahay, doon ka lang umiikot kung ano-ano yung mga naiisip mo. Ayon kay George Barcelon, President ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, mas mainam na ipaubaya na lang sa mga kumpanya ang paggawa ng kani-kanilang pulisiya sa work arrangement. Some other businesses wherein they have past experience the last year and a half or 2 years, their productivity did not suffer, no? Even if their staff or officers were working at home. We leave it to the decision of management of companies, no? What's important is that you get your employees actively working again. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. May mga pabor sa pagbalik opisina ang lahat ng empleyado. Mas maganda raw ito, lalo't mahirap din daw mag-online para sa iba. Kailangan lang daw siguruhing nasusunod ang health protocol. Ang ibang netizen naman, team work from home pa rin para bawas traffic at tipid sa pamasahe. Tuto lang ilang magulang pag nagka-work from home daw sila. Nagkakaroon sila ng oras para sa mga anak. Ang tanong naman ng ilang commenter, hindi raw ba nakatutulong sa ekonomiya kapag naka-work from home? Para naman sa ilan, pwedeng hybrid setup na lang. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 Oras. Siniguro ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga kamag-anak ng 34 na nawawalang sabungero na tuloy-tuloy ang investigasyon ng PNP at NBI sa kaso. Yan daw ay kahit na itinigil na ng kanilang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagdinig. Although this committee already terminated its investigation on the missing 34 sabungeros, the PNP and NBI do not stop their investigation. Para doon po sa mga pamilya ng missing sabungeros, please don't lose hope. Sige pa ang imbestiga ng ating PNP. Hindi po kayo kinakalimutan. Sa pagdinig kanina ng komite, sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na inabasuhan na nila ang kanilang opisina sa Region 3 at Region 4 na tumulong sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Nakapagbigay na raw sila ng psychosocial support at iba pang tulong. Pero sabi ni Senadora Amy Marcos, may mga nakausap siyang pamilya sa Tanay Rizal na hindi pa raw sila nakakatanggap ng tulong sa ahensya. I encountered the bereaved families of the 34 missing Isabong victims in Tanay Rizal. They claim that the SWD has not extended any assistance to them. Is that the case? Mr. Chair and Honorable Senator, we will have to check with our regional office in Calabarzon because we have yet to receive their updates po with regard to these cases of 34. Iniimbestigahan ng Department of Education ang viral ngayong video online ng isang gurong nanakit ng kanyang mga estudyante.
Dahil sa insidente, sabi ng kagawaran, baka dapat na ring silipin ang kalagayan ng mga guro sa panahon ng pandemya. Nakatutok si Joseph Moro. Sa video na ito na kumakalat sa social media at hawak na rin ng DepEd Cordillera Administrative Region, makikita ang dalawang estudyante sa loob ng isang silid-aralan na tila sumasagot ng math problem. Maya-maya pa, maririnig ang boses ng galit na teacher. You are grade 5 not, you do not know how to. Lalapit ito sa dalawang estudyante at mawawala sa focus ang video pero pagbalik, tuloy pa rin sa paghampas sa mga estudyante ang guro. Ang insidenteng ito iniimbestigahan na ng Department of Education. Kuha ito noong Abril sa isang eskwelahan sa Tinglayan, Kalinga pero nitong Agosto lamang kumalat. Ayon kay Cordillera Administrative Region Regional Director Stella Carino, naghain na ang DepEdCar ng reklamong grave misconduct at sinuspindi na rin ang naturang guro na hindi nila pinangalanan sa loob ng 70 araw. The fact na inaccept naman niya yung ginawa niya. So that was the basis of the formal charge. We settled it the IT way. Okay. Pero of course, we explained to her na even if that happened, then we still have to follow our policy kasi may self-protection. Pag sa rules na, it's either the penalty as indicated in our rules is dismissal from the service. But depende. But sometimes also we look into some mitigating circumstances like number of years in service. Lampas 20 taon na raw na guro ang nasa video. Ayon sa DepEd sa Cordillera Region, nakausap na nila ang guro na nasa video at dahil daw sa insidente, kailangan na raw silipin din ang kalagayan ng mga guro na nagbabalik eskwela ngayon sa panahon ng pandemya. That was naman not the usual character of the teacher. But kaya nga yun, nagsisisi rin siya. Actually, humingi rin siya ng kapatawaran sa mga parents ng mga bata. Kahit may kasalanan yung teacher, naintindihan din natin kung ano yung baka may pinagdaanan. Ayon sa DepEd, may mga natatanggap nga silang sumbong ng pang-aabuso sa kanilang email at hotline numbers. Pinakamaraming araw sa mga ito, yung mga corporal punishment o pisikal na pagpaparusa ng mga guro. Agad nilang kinakausap ang mga nagsusumbong para sa karampatang aksyon. We acknowledge the email and then we get their contact numbers. At kami na po mismo yung tumatawag sa kanila para alam nila na napansin po yung email nila at alam nila na may ginagawa kami. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA na magpasa ng mga mahalagang batas para sa kapakanan ng mga Moro. Sa kanyang pagdalo sa inaugural session ng BTA sa Cotabato City kanina, hiniling ni Marcos sa pagtuunan ng mga polisiya na may kinalaman sa pagbubuwis at pangasiwa ng eleksyon sa rehiyon sa 2025. Gayon din ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura, kalusugan, transportasyon at digitalization. Umaasa raw ang Pangulo na magagawa ito lalo pat may dagdag daw na 74.4 billion pesos na sa 2023 budget ang gobyerno para sa rehiyon. Ani Marcos nakatuon ang suporta ng administrasyon sa Bangsamoro upang paigtingin ang peace process sa rehiyon. As your president, I assure you, the BTA and all the Bangsamoro people of this administration's full and unwavering commitment to the peace process and to BARM. So we push for socio-economic development, interventions to promote peace and development in areas affected by decades of conflict. Kung galing sa pagbabalanse ang usapan, tiyak hindi pa uhuli ang isang estudyante sa Bulacan. Pero ang kanyang bawat padyak, may malalim na dahilan. Tunghayan sa pagtutok ni June Veneracion. Isang gulong lang, pauwi na estudyante. Galing, okay. Isang gulong lang, alis kayo dyan. Sinong hindi mapapawaw kung makakasabay mo sa kalsada ang estudyanteng ito na may kakaibang husay sa pagbabalanse? May dala pang bagya, partida, balanse. Ang bata sa video, ang 12 anyos na grade 7 student sa Bukayo, Bulacan na si Hana Michi. Pero sa kwento ni Hana Michi, may mas malalim na dahilan kung bakit kailangan niyang gumamit ng unicycle.
Kailangan po talaga magtipid kasi po kung mag-tricycle lang po pauwi, wala po kami makain. 30 to 45 minutes daw ang padyakan mula eskwela pabalik sa kanila. Kaya ang kanyang ama gustong mabilhan si Hanamichi ng bisikleta na mas ligtas at komportable. Pero hindi raw nila ito magawa dahil sapat lang ang kinikita nito bilang company driver. Yun lang din ang kaya ko kasi yung bike medyo mahal eh. Oh. Ito, mabili ko lang, 500, 400. Pag sinasabi ko na ganito lang kayo, ganito lang muna kasi wala pa. Pumapayag din sila, wala silang likramo. Kahit si Michi, wala kang maririnig na likramo. Mismong tatay raw ni Hanamichi ang nagturo sa kanyang magbalanse sa unicycle. Gayunman, may pagkakataon daw na hindi maiiwasan na siya ay matumba at magkasugat. Sa totoo lang sir, medyo sakit sa damdamin ko na ganun yung ginagawa sa mga bata. Lalo na yung nakita ko yung video, nakita ko yung may bag siya tapos naidala siya. Pero gaano nga ba kahirap ang pumadyak gamit ang unicycle? Marunong ako magbisikleta, pero ngayon lang ako susubok ng ganito, unicycle. Tingnan natin kung ano yung pinagkaiba ng pagsakay ng bisikleta, pagsakay ng ganito. Sentro yung bigat, nasupuan. Tapos Sa malayo. Pero kung gusto mo, pwede mo yan diretsuhin. Bitiwan mo lang yan pag alanganin. Mahirap nga. 2 linggo raw bago natuto ng unicycle si Hanamichi. Kabinado siyang mahirap ang biyahe lalo na kapag pagod na ang isip at katawan pagkatapos ng mga klase. Pero kailangan daw tiisin dahil gusto niyang makatapos ng pag-aaral at matulungan ang kanyang pamilya. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Gustong paimbestigahan ni Senador Alan Peter Cayetano ang fund parking na anyay modus para kupitan ang national budget. Naniniwala naman si Finance Secretary Benjamin Diokno na maaari nang ipatigil ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nakatutok si Mark Salazar. Sa pagbubusisi ng mga senador sa panukalang 5.3 trillion peso national budget para sa susunod na taon, tinanong si Finance Secretary Benjamin Diokno kung sulit pa ba ang kinikita ng gobyerno sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Yes, my personal opinion on this. Hold you to it po. Let's discontinue with the POGO because of the social cost of the POGO. The revenue for 2021 is down to 3.9 billion. Dati po, at peak it was 7.2 billion. Katiting lamang daw ito kung ikukumpara sa koleksyon ng BIR at Bureau of Customs. China has discontinued POGO. China, the illegal Even Cambodia has. And it also has a reputational risk. Patuloy na nakasalang ang economic team sa Senate Committee on Finance para sa 2023 budget. Kahapon si Senador Alan Peter Cayetano ang nag-ungkat ng aniyay modus para kupitan ang budget. At aniya, tila mismo mga gumagawa ng budget ang may modus. Tinawag niya itong expanded fund parking. Maraming mga distrito ay tinanggalan. 25%, 35%, 50%, tinanggalan ng 500 million, 2 billion, 6 billion. Tapos may lumalapit sa kanila, ibabalik namin yung pondo, pero may kontratista ng kasama. Sinigundahan ni Majority Leader Senator Joel Villanueva ang alegasyon ni Cayetano. Matagal na raw nangyayari ang ganitong anomalya. Ang sumbong daw sa kanya, paboritong kupitan daw ang mga flood control program ng DPWH. I, for one, had the chance to talk to this person, and I heard it from the horse's mouth that this is actually happening in Central Luzon. Very specifically, I will point out the flood control programs of DPWH. Hiniling ni Cayetano at Villanueva sa Development Budget Coordination Committee o DBCC na imbestigahan ang issue para malaman kung may katotohanan ito. Umaasa rin si Cayetano na magiging transparent ang Senado at Kamara sa paggawa ng budget. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ni DPWH Secretary Manuel Bunoan pero tumanggi siyang magkomento. Pag-aaralan daw muna nila ang issue. Hinihintay naman namin ang reaksyon ng liderato ng Kamara. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. May naisip na paraan ang isang barangay sa Tanza, Cavite para labanan ng dumaraming kaso roon ng dengue.
Bukod sa paglilinis ng kapaligiran, pwede rin daw manghuli ng lamok ang mga residente roon at ang kapalit, bigas. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Umagang-umaga, napasugod sa barangay hall ng Sangha Mayor sa bayan ng Tanza, Cavite si Melody. Ang kanyang sadya, hindi para maghain ng reklamo, kundi para isurrender ang isang plato na ang laman, sandamakmak na lamok. Lumalabas yung lamok alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon sa buong bahay. Hindi lang po sa kwarto yan. Kwento ni Melody, nahuli niya ang mga lamok gamit ang plato na pinahiran ng mantika na iwinasiwas sa sulok-sulok ng kanilang bahay. Ang kapalit nito, 1 kilong bigas. Out of 41 barangays, number 7 po kami sa maraming dengue. So kaya talaga pong sobrang alarma kami. Ayon sa barangay, nasa kalagitnaan pa lang ng Setyembre pero 15 kaso na ng dengue ang kanilang naitatala. Paglilinaw naman ng punong barangay, pangunahing programa pa rin nila ang malawakang cleanup drive. Dapat daw siguraduhing malinis ang bakuran at walang mga naiipon na tubig sa kung saan-saan na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Huwag yun mampersay ng sarili nyo sa one day ay makahuli ng ganyang kadami. Lahat po ng barangay komunidad, magpo 4 o'clock habit. Ibig sabihin po noon, pagdating ho ng alas 4, maglilinis po, susuyurin po yung bahay o yung eskwelahan. Kung may mga gamot po na binibigay po doon para patayin din po yung pinakakitikite na nagiging lamok din. Sabi ng Tanza LGU, wala ring katiyakan na carrier ng dengue ang mga lamok na mahuhuli ng mga residente. Payo naman ng Municipal Health Office, mag-ingat pa rin na hindi makagat ng lamok. Pwede po silang gumamit ng mga insect repellents bago magganyan, magpahid ng mga lotion. And then pwede rin po silang magsuot ng mga long sleeves, yung mga mahahaba pong mga damit po na may mahabang manggas, at saka mga light colored shirts po. So bago po nila gawin din yon. Kamakailan, nagdeklara ng state of calamity ang Tanza, Cavite matapos pumalo ang bilang ng dengue cases sa bayan. Kanina, natsyempohan namin ang ilang positive at suspected dengue cases sa dengue lane ng Municipal Health Office. Hindi ka gagaling yan. Kabilang rito ang 9 na taong gulang na si Kurt. Pumasok kasi siya, pinauwi. Mainit kasi hapon. Ngayon, nung pinauwi siya, doon na siya maghapon, nilalagnat siya hapon. Na-confirm na po na may dengue positive. Sa tala ng Department of Health, 176% na ang itinataas ng bilang ng dengue cases sa bansa sa unang 8 buwan ng 2022 kumpara noong isang taon. Nangunguna sa dami ng kaso ang Central Luzon na sinundan ng Metro Manila at Central Visayas. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.